Maraming salamat, Vice Mayor Ace Sarbillion. Siya po ay number 1 sa ating balota. Ang susunod naman po, syempre, ang pinaka-importanting tao sa lineup ng One Kainta. Siya po ang pinaka-cool, pinaka-astig, pinaka-masarap. Masarap daw, ulam pa rin. At pinaka-matalas ang mata na mayor sa buong Pilipinas. Sa kuwang dahilan kung bakit biglang nag-iba ang mukha ng ating bayan ng Kainta. Ang nagbabalik, ang nagdisenyo at utak ng One Kainta, walang iba, Mayor Kit Nieto! Magsiupo po kayo, hindi po ako kayang wala. Isa po akong hampas lupa. So, magandang umaga, Exodus, tama ba? Yes! Alam nyo, kala nyo siguro matatapos sa eleksyon, hindi kami dadalaw, ano? Hindi nangyayari yun. Kanya kayo nasa huli, kasi kayo nasa dulo. Alam nyo, 10 sa kanila, sabi nila, huwag na tayong pupunta doon. Dalawa lang kami nagsabi na pupunta tayong Exodus. Ngayon, trabaho nyo nang hanapin kung sino yung pangalawa. Siniraan po yun. Eh alam niyo naman po na wala naman akong kalaban. Nagtataka nga ang mga tao. Bakit raw ako nagpapakapagod? Wala na nga akong boses, oh. Walang tulog, walang boses, wala na rin pera. Pero sabi ko, iikot ako kasi obligasyon ko yun na makita yung mga tao na pagsisilbihan ko sa susunod na 3 taon. Kailangan makita ko. Alam niyo, parang nagpapakasal ka uli. Di ba kailangan kunin mo yung kamay ng tao na mga nasa paligid ng papakasawa mo? Yan ang ginagawa ko. Kinukuha ko yung basbas ng mga tao dito sa lugar ninyo para hindi kayo magulat at para makapagplano tayo ng isang magandang pagsasama. Tama ba? Parang bago yun ha. Para yung mga po hindi ni Kapwa Willie, di ba? Para sa mamamayan at sa pamayanan, ha? O sige. Ngayon po, dahil hindi naman po ako nangangampanya at ako naman po nakahanda ng tumakbo at manalog mayor, pag-usapan natin yung mga konser natin. Kasi napagkaisahan namin lahat. Sabi ko, dahil wala naman tayo lahat kalaban, patanggawin natin klase ng eleksyon, ba't di natin siraan yung mga sarili natin? Di ba? Payag ba kayo? O si Kapwili lang ay exempted. Kasi napapang ang asawa nito. Kaya baka matampagin ako pag sila pag-niloko-loko sa akin. Pero totoo, si talaga ang tunay na superstar dito sa Kainta. Bakit kamo? Ilang dekada na silang nandyan, di ba? Hindi sila natipinat. Sa dami ng naninira sa kanila, walang naniniwala. Lahat pa sumasama sa kanila kasi kada araw na dumaan na ginawa ng Diyos. Basta may kinailangan kayong tulong na hindi maibigay ng mga nasa tabi nyo. Tatakbo kayo sa barangay, makukuha nyo ang kailangan nyo. Di ba? Hindi isang tao walang nagsabi sa akin na si Kap Willie nagmura. Wala ni isang taong nagsabi sa akin na si Kap Willie tinaboy ang mga nakakailangan ng tulong. Walang isang tao sa akin nagsabi na si Kap Willie ay hindi umiinom. Sabi ko hindi ko natin sa mga nakakailangan. Alam niyo naman lahat siya. Kaya kakausapin niyo si Willie, alas 7 na umaga hanggang alas 3 lang. Kasi alas 4, meron na siyang kasama. Hindi ko makakabisa. Kaya sa akin, ngayon ko na napatapos si Willie. Si Sharon, nakita niyo naman, laganap ngayon ang kahirapan sa buhay. Ano, sino ang sagot natin? Ang mga katulad niya. Diba? Sila ang mga natitirang sepoy sa Kainta. Sila ang mga nagpapautang sa atin sa wala tayong pera. Sila na tumutubo lamang ng pera. Para hindi kayo mahirapan! Ayun, upo na. Ano, papagulin niyo ako? Tapos kayo na naman nanalo. Hindi na. Si Sharon po ay may taglay na talino. Bukod po sa magalit siyang magpautang at magpa-interest, marunong din po siyang kumending. Kasi mo makita ang pag-ending ni Sharon, ha? Sige na. Samahan natin mali.
kasama si Manny Hakop, na 5 beses nang natalo, at si Sharon po, na magaling na dancer. Napansin ko na, Sharon, may nagsabi sa akin kagabi, ha? Ay kanina madaling araw raw, naglalagalag ka raw sa may liwasan. At pinipito ka raw. May buwas-buwasan mo't may laban tayo ngayon, baka tayo mapahamak at may skandalo, ha? Hindi na may lagas na lagas ang puwit mo. Sige, diretso tayo kay Aisa. Si Aisa po, kinuha ko siya sa isang dahilan. Nakikita ko pong laganap ang malnutrisyon sa kanila. Siya po ang gagawin kong isang magandang ehemplo kung paano maging malusog ang isang tao. So, pag-ikot niya at nanalo siya, hahanapin po niya lahat ng mga malnourished. Tuturuan niya kung paano magkaroon ng ganang kumain. At pag medyo malusog na sila, hahanap ulit siya ng kapalit. Hanggang sa maging lahat ng tao sa kinta, maging kamukha niya. Maraming salamat. Tutukan na. Ayan. Bago. Ayun. Si Snooki. Snooki, maganda ito sa akin. Snooki, oo. Snooki po. Sige, okay na. Romboy, diba? Si Romboy. Si Romboy po. Ayan, nakikita niya yung itsura niya. Alam niyo, nagagalit siya pag natitikitan siya ng malagkit. Nagagalit siya pag yung tao maingay. Nagagalit siya pag hindi maayos ang nakikita niya. Bagamat ganyan si Romboy, meron siyang angking talinong taglay. Alam niyo, pinahawak namin sa kanyang palengke, yung bigasan ang hinawakan niya. Alam niyo ba, sa loob ng 3 buwan, lumakas ang bigasan sa kainta at nagkaroon siya ng 8 bahay. Alam niyo paano niya ginawa? Nagbenta siya ng Coco Pandan, sinisikitan niya ng NLA. Ang dami niyang bahay ngayon. Hanggang sa nahuli na siya. Nagsisi siya. Sa ngayon po, nakaparol lang siya. One person. Buboy. Nabago na sa'yo. Alam niyo ba? Di pa. 3 linggo pa na nakakaraan. Mayroong 4. 4. Hindi, binago ko eh. Mayroong 4 po na adik po na hinabol ng galing dito sa Exodus, tumawid ng San Francisco, tumawid ng West Bank, at saka naisip tumalon sa ilog. Ano may hinabol talaga ni Buboy? Nakamotor si Buboy. Naglalakad yung mga tao, siyempre makaabutan na niya. Pagdating niya sa kanto doon sa malapit na bahay ni Joe Ferrer, may humarang na isang trailer. Nalaglag si Buboy. Nalaglag. Ano na ginawa niya? Iniwan niya yung motor niya. Tumakbo siya. Natanggal yung isang swelas. Kalahating swelas. Tumakbo siya. Sa ganyang kalagayan, tapos tumalon siya sa ilog. Ano yung pagtalon niya sa ilog, tsaka niya naalala, hindi pala siya marunong gumawa. Alam niyo, nalunod si Buboy. 3 minuto siyang nawalan ng malay. Alam niyo, pagdilat siya sa ospital, sino nandun? Yung 3 adik. Sino pala ang nagsampa sa kanya? Wala siyang kamalay-malay. Dinala siya sa ospital. Anong sinabi ng mga nandun? Ng mga adik doon sa ospital? Nag-overdose po siya. Nakita-kita sila ron, ano? Tapos alam niyo, sabay-sabay sila nagparehab. Ngayon, ano ang gusto ni Buboy? Ang gusto lang naman ni Buboy, mapalawig ang kanyang termino. Last term. Last na, tapos ayaw na niya. Last na. Kapag bibigyan ba natin siya? Mahal na mahal kanila Buboy. Alam mo bakit kanila mahal? Kasi hindi nila alam hanggang kailan kanila. Pwede siyang kulang buka sa mga lawa, isang linggo, isang buwan. Pero malinis ang konsensya natin. Bakit? Pinuha siya, nanalo. Diba? Wala na tayong kinalaman doon. Itulungan ba natin si Buboy? Okay. At saka, sabi nga niya sa akin, pag nakita niya ulit yung 3 adik, pababayaan na niya. Kasi ang kanyang party list na pinaglalaban ngayon, murang droga. Heking tayo, heking. Sabihin mo may meeting pa. Heking mo, heking. Alam niyo, nung unang panahon, no? Wala pa po si Magellan at si Lapu-Lapu. Wala pa ang mga Felix. Ang mga nabubuhay sa kanta, puro patay lang. Ang kanilang pinuno, si Eking. Ngayon, nagsisibol kayo, nagsipagbuhay kayo. Walang problema ngayon si Eking. Sabi niya, gagawa ako ng paraan para mamatay silang lahat.
Ginawa niya yung kanyang pinanaya ng mga patay para sa mga dukha. Lahat yun, nilikom niya. Basta may patay na amoy niya, tatakbo yung karwahe nila. Lalapit, kukunin yung patay sa pilitan. Sa pilitan kukunin yung patay. Tapos bibilangin nila, ilan na lang ang buhay. Sasabihin ni Alan, 3 na lang po tayo. O, tapos tayo na uli ng mamamayani. Dahil dapat lahat ng tao sa kainta patay. Dumating ang kainta, nabuhay ang mga patay. Sila yon, kayo yung mga patay na dati, nabuhay ngayon. Ano nangyari sa mga senior? Kayo ang mga naging immortal. Hindi na kayo namamatay. At higit sa lahat, nanganganak na kayo. Yung dati 80,000 na kayo. Ang mga senior dito, hindi talaga kayo nauupol. Ngayon pa dumating po ang kainta, ano nangyari? Nilibre ko lahat ang burol. Nilibre ko lahat ang libing. Ano nangyari kay Eking? Bumagsak ang negosyo. Bagsak na bagsak. Bakit? Yung ataol nila, talo sa ataol ko. Ataol nila, basang lawanit. Pag binuhat ang patay na lalaglag, pinutulit, nilalagyan ng plastic. Ang ataol ko, makinis. 3/4 plywood, spray text enamel. Higit doon, meron akong karwahe, meron silang karwahe, pero magkaiba ang karwahe namin. Ang karwahe ko, gumagamit ng puting kabayong matigas para dalhin kayo sa sementeryo. Sila Eking, ang kanilang karwahe, anong ginagamit? Itim na kambing. Bagamat kagaganon, never siyang nagtampo sa amin. Nilapitan ako ni Eking isang araw, sabi niya, alam kong ginagawa mo yan para sa mahihirap. Tutulong ang angkan ng mga tahuna para lalo mo mapaiting ang iiyakan na lang program ng bayan. Salamat. Tutulungan natin si Eking Tahunang makaupo sa konseho sa pangalawang pagkakataon. Meron akong anunsyo sa inyo. Kayo mga taga-Exodus, ang dami niyong dinadala sa aking mga patay na hindi taga-kainta. Ang dami niyong dinadala mga kamag-anak kapag malapit ang mamatay, dito niyo inaabot. Pinasusunog, pinalilibing, kahit minsan hindi ako tumanggi. Hindi ako tumanggi na sunugin ang mga patay na yan. Ayun mananalo ko, itutuloy ko ang pulisiyang yan. Sa isang kondisyon, lahat ng magdadala ng mga patay dito na hindi taga-kainta, sabay kong ililibing. At lahat ng mga mapapasunog, sabay ko kayo susunugin. Para maubos na kayong lahat! Kasi, Vice Ace, puro kapalakpak, 6 of 10 ka. Yung joke mo, nakakalimutan mo. Vice Ace, pag-usapan natin ha. Ano, tawa kayo ng tawa ngayon at tuwa kayo sa One Kainta. Pero talaga alam niyo sino ang sikreto namin dito? Ang sikreto namin na mayroon talagang taglay na sikreto ay si Ace. Acer Billion po ang dahilan kung bakit nagtagumpay ang One Kainta. Totoo. Parating merong nasa likod lang eh. Siya po yung nasa likod. Tumetsempo lang po siya. Maasahan ba natin ang pagsuporta niyo sa kanya? Kasi po ito totoo, no? Hindi po ako naniniwala sa oposisyon. Naniniwala ako sa pagpili ng tao kung aling grupo ang gusto niyang mamuno. Kung ayaw na sa Nieto, di ayaw. Pero kumanap kayo na iba. Ngayon, kung ayaw nyo sa Nieto, di hangin muna kayo. Kasi, pag hinahaluan nyo kami, dahil ang ganda ng kilikili nyo, makakapagtanim kami ng kamote, organic pa, taas na taas, mabuhay ang kilikili ni nanay. Kung hindi tayo makakatrabaho, kung away lang tayo ng away, hindi tayo nangyayari sa ibang mga dapat kung amin, pag hindi na kontento, edi kumuha na ibang leader, yung buong grupo naman iboto natin. Para buo, pag humarap ako sa inyo, hindi ko pwedeng sabihin, kasi si Juan kumukontra, kasi si Pedro kupal yung mga ganon. Dapat parang ano tayo, yung direksyon natin na pag nagkamali kami, sagot namin lahat. Kasi isang team kami nung humarap sa inyo. Masahan ko kayo. So ngayon, gusto niyo po ba makita si Vice Commander? Gusto na rin mga tao dito eh. Sino na palakpak ni Snooki? Palakpak na dito. Ganyan po mga nasasapian. Ganyan po palakpak. Ace, sasama ka niya Ace. Wala kang kalatuloy-latoy. Wala kang gana-gana.
Oh!